Okay, Pilipinas, magandang araw po sa inyo. Luzon, Visayas at Mindanao, sa lahat ng ka-coffee natin, nasaan man po kayong panig ng daigdig. Magandang araw po sa inyo. Nakakatawa ito. Alam niyo itong sinabi ni Marcoleta patungkol sa issue ng West Philippine Sea. Di ba sabi niya, wala namang West Philippine Sea, hindi nag-e-exist yan. Kahit tingnan mo yan sa mapa, hindi nag-e-exist yung West Philippine Sea. Pero, malinaw na naging official na yung West Philippine Sea na yan sa administrative order na nilabas ni Digong. Ani Pinoy, bakit ko naiisip si Digong? Wala palang ginawa yun. Si Pinoy. Si Pinoy, yung nag-issue ng administrative order na nagiging official ang pagtawag sa West Philippine Sea. Si Marcoleta, proud siya sa hearing ka-coffee. Senatorial aspirant kasi ito nabash siya. Diba? Matapos siyang bitawan yung statement na yan, dumami yung kaaway niya. Kulelat na nga sa survey yan, mas lalong babagsak pa yung kanyang survey. Kasi marami siyang ginalit diyan sa issue ng West Philippine Sea. Kasi ano ka ba talaga? Kanino ba talaga yung loyalty mo? Nasa bansa ba? O sa China? Bakit sinasabi mo hindi nag-exist yung West Philippine Sea? Ayan, kumambyo ka-coffee. May bago siyang cambio ngayon. Nasa sa inyo kung maniniwala kayo niyan. Kasi napaso ito na flak ang tawag natin dyan Nabash siya, kaya ngayon babawi. Hoy, tingnan nyo ka-coffee yung pangalan na yan Marcoleta. Tingnan ninyo kung dapat pa bang iboto yan sa pagkasenador. Ako, I don't think na mananalo. Siguro tayo niyan, 200% tayo, hindi mananalo itong si Marcoleta. Anyway, sige. For the sake of discussion, pag-usapan natin ito. Kasi pinalagan siya ni Tariela dyan Pinalagan siya ng Philippine Coast Guard dyan. At ang mga taong bayan, nainis sa sinabi niya. Kaya ngayon, bumabawi ito. Nag-aareglo ito, naglilinis ito, naglilinaw ito ng statement. Bakit? Napaso ito, headline ng Inquirer. Teka, ba't may commercial? Headline ng Inquirer.net, Marcoleta backpedals on West Philippine Sea remarks. Hindi masabi bumabawi, pero medyo kumakambyo itong si Marcoleta. Kasi, teka, napaso ako dyan Sa GIP, Party List Representative Rodante Marcoleta on Thursday backpedaled on the West Philippine Sea after his remark drew flack. Buti na lang, active ang mga netizens ngayon. Buti na lang, kayang mag-call out ng mga vloggers, kayang mag-call out ng mga netizen. Kasi kung hindi ko kontrahin yung ganitong klase ng ideology, yung ganitong klase ng mindset na pinapakalat nila Marcoleta, mananatili yan dyan. Kung panahon ni Digong, mananatili yung ganyang ideology na hindi talaga nag-i-exist yung West Philippine Sea. Buti na lang hindi. O yan, sa pool. Kaya ngayon, bumabawi. Anong sinasabi niya ngayon? Ewan ko kung maniniwala pa kayo dito. Marcoleta, a senatorial aspirant for the midterm polls, clarified that it is not wrong to refer to the western section of the country's exclusive economic zone or EEZ as the West Philippine Sea. Hindi daw pong mali. Wow, naniwala pa ba kayo dito? Lokohin mo na lelang mo dito. Marcoleta, it is not wrong to refer to the west section of the country's exclusive economic zone as the West Philippine Sea. Samantalang, yung pagkakasabi niya dyan sa hearing na yan, hindi yan nag-e-exist. Hoy! Biglang cambio naman to, sir, Anyari dito, sir, Asaan ang mo dyan? Paninindigan. Biglang bumabawi, I am not saying, sabi niya I am not saying it is wrong for us to call it the West Philippine Sea because I said with or without name, that particular area is ours. We need to fight for it. Wow, tapang Marcoleta said in a One News interview. Okay. Sa Tagalog, sinasabi niya, hindi ko sinasabing mali na tawagin natin yung West Philippine Sea. Dahil ang sinasabi niya naman daw, may pangalan man yan o walang pangalan, kung West Philippine Sea man yan o South China Sea man yan, yung lugar na yan, yung particular area na yan, dyan sa West Philippine Sea, sa atin yan. At dapat po nating ipaglaban yan. Ibang-iba doon sa sinabi niya noong hearing na hindi nag-i-exist yung West Philippine Sea. Kumbaga, nakasakit ka muna ng damdamin ng mga nakikipaglaban na nakipaglaban niya sa dahig at pumabor sa atin yung resulta ng investigasyon na yan. Tapos yan ang sasabihin mo. Ngayon, kakambyo. Ano yan? Mag-apologize. Ganun na lang yon. Naku po, tandaan nyo ang pangalan Marcoleta sa halalan. Nasa sa inyo kung iboboto nyo, pero ako definitely hindi ko yan iboboto. On February 4, Marcoleta said in a House hearing that there is no such thing as the West Philippine Sea in that it was only a creation by us. Diba? Sana nilinaw niya.
Ayaw niya pala magkaroon ng confusion eh. Sana dyan sa hearing na lang yan, pag sinabi niya, it is just a creation by us, West Philippine Sea does not exist, sana nilinaw niya. Diba? Sana sinabi niya doon sa hearing na yan kung ano yung sinasabi niya ngayon. Yung kanyang clarification ngayon, sana sinabi niya yan during the hearing para hindi siya nami-misinterpret. Kasi parang pinapalabas niya dyan, teka, nami-misinterpret niyo ako eh. Ang punto ko dyan, may pangalan yan wala, West Philippine Sea yan, sa atin yan at dapat ipaglaban. Yan ang sinasabi niya ngayon. Malayo sa sinasabi niya during the hearing na hindi yan nag-i-exist at ito ay gawa-gawa lang natin. Hala ka sir, hindi ka na nahiya sa mga nag-e-effort, sa mga nagsusulong na makuha natin yung teritoryo natin. In 2012, then President Benigno Aquino III signed an administrative order renaming South China Sea waters within the western section of the country's EEZ as the West Philippine Sea in a bid to further assert Manila's sovereign rights there amid Beijing's continuous aggression. Oh, official naman pala sir eh. Buti kung walang administrative order, buti kung katang-isip lang yan ni Pinoy. O sige, from now on, gawin natin yung West Philippine Sea, verbal lang. Hindi eh. May administrative order. May visa yan. Deklarasyon ng presidente yan. Sasabihin nila, hindi naman official yan. Paano hindi official? Tayo na nga yung nag-declare niyan eh. May administrative order nga na nagsasabing officially, tinatawag natin yung West Philippine Sea. Sige, may ibang usapin pa yan, ka-coffee, na kinakailangan pa yan dumaan sa agreement, sa consensus, kailangan magbutuhan pa yung ibang mga bansa kung mag-agree sila dyan. Pero dahig na nga mismo nagsasabi eh, sa amin yan eh. Sa atin yung teritoryo na yan eh. Aquino also directed the National Mapping and Resource Information Authority o NAMRIA to produce and publish charts and maps of the Philippines showing the West Philippine Sea. Ibig sabihin, kung paniniwalaan natin si Marcoleta, wala lang pala yan, yung ginawang mapa, bagong mapa ng NAMRIA o ng National Mapping and Resource Information Authority. Creation by us lang na naman yan. Yan ang sinasabi ni Marcoleta, creation by us lang yan. Marcoleta clarified that what we only meant by his February 4 statement is that the West Philippine Sea is not indicated in the world maps. Ang punto ko naman dyan, kung tayo mismo hindi natin i-assert na sa atin yan, paano pa tayo paniniwalaan ng ibang mundo? Diba? O ipinaglaban niya natin yan sa dahig eh. Tapos, hindi ka maniniwala na sa amin yan, sa atin yan. Tayo mismo, hindi ka maniniwala sa atin. Wala na. Paano natin makukuha yung teritoryo natin kung sa atin mismo? Kasi, ang ini-insist niya, hindi naman daw yan indicated in the world maps. Kaya nga nagbabago-bago yan eh. Yung mapa, hindi naman yan absolute na hindi mo na pwedeng mabago. May mga discoveries dyan. Diba? Kasi noon, hindi naman ganun ka-detailed ang mapa. Kahit balikan mo naman eh, ni-insist niya, tingnan mo kahit anong mapa yan. Balikan mo yung pinakalumang mapa, hindi naman ganyan ka-detalye yan. Kasi using new technologies, mas na-identify pa, mas nagiging precise, mas nagiging tugman-tugma ang mga mapa. Tapos, parang dinidisregard ni Marcoleta. No, hindi. Gawa-gawa lang natin yan. Well, internationally, it does not exist because if you see international maps, there is no West Philippine Sea, sabi ni Marcoleta. It is ours to claim that this is the West Philippine Sea but we need to do more than that, sabi ni Marcoleta. O sige, dapat nasa Congress siya, may gawin siya. Yun lang naman ang atin yan eh. Parang sinasabi ni PBBM, hindi yung puro kuda kayo ng kuda. Wala naman kayong suggestion, wala kayong naitutulong. Ito total, nasa Kongreso naman siya, representative siya eh, sagip party list siya eh. O diba, mag-propose siya. Paano ba natin gagawin yan? Hindi yung puro utos lang kayo ng utos, oh, you need to do that, you need to do this, etc. etc. Diba, magtrabaho din kayo. Tumulong kayo sa gobyerno. Eh, may kapangyarihan din naman siya eh, nasa Congress siya eh. Sabi niya, we need to do more than that, sabi niya. Eh di simulan mo, diba? Hindi yung utos ka lang na utos, simulan mo, magtrabaho ka din. Hindi yung puro lang kayo, puna ng puna, wala naman kayong ginagawa. Eh, common sa inyo yan. Mga DDS, common sa inyo yan. Parang si Pulong Duterte yan. Puna kayo ng puna ng budget, parang si Alvarez yan, si Pantaleon Alvarez. At yan, si Pulong Duterte, puna kayo ng puna sa budget. Sabihin nyo, most corrupt budget na yan. Eh, hindi nga kayo ma-attend ng hearing eh. Diba? Sana umatid kayo ng budget hearing para sabihin nyo, oh, ito illegal to, ito unconstitutional yan, ito ganito dapat gawin natin. Eh, trabaho nyo nga yan na umatid ng hearing eh. Hindi kayo uma-attend. Tapos ngayon, na nasa final na yan, ang narrative ninyo, most corrupt budget yan. Aba, ang problema nasa inyo. Anyway, going back to the issue, siyempre si Philippine Coast Guard, hindi nagustuhan itong sinabi ni Marcoleta.
From that moment, ng statement ni Marcoleta, later on, naglabas din agad ng statement itong Philippine Coast Guard. Commodore J. Tariela, Philippine Coast Guard spokesperson in the West Philippine Sea, sabi niya, Marcoleta's remarks are undermining the government's official designation. Correct. Hindi niya nagginalang yung administrative order ni Pinoy. Hindi niya nagginalang yung efforts ng lahat ng opisyalis ng gobyerno, ng civic organizations para isulong at ipaglaban ang West Philippine Sea. Ina-undermine niya na yung opisyal na pagkakatalaga sa West Philippine Sea sa pamamagitan ng administrative order ni dating Presidente Pinoy. How will the world support... ito, maganda statement ito tulad ng sinasabi natin kanina. Sabi ni Tariela, how will the world support our use of the term West Philippine Sea if we ourselves undermine it? Fortunately, the majority of Filipinos recognize the use of the term, said PCG spokesperson on the West Philippine Sea Concerns, Commodore J. Tariela, sa kanyang post sa Twitter. Correct! Ito rin yung pinupunto natin kanina. Paano tayo susuportahan ng mundo kung tayo mismo hindi natin tanggap na sa atin yan, Marcoleta? Kung ikaw mismo na mambabatas ng Pilipinas, hindi mo tanggap na sa atin yan, paano tayo susuportahan ng ibang bansa, ng buong mundo, kung tayo mismo hindi tayo nagsusulong, hindi natin kinikilala na sa atin yan? There is no issue with it except for those who seem to create problems with it, like senatorial candidate Marcoleta. Antibay ni Tariela dito, lantaran na. Marcoleta and Tariela traded barbs due to the issue. Tariela said Marcoleta's remark is a disservice and an embarrassment to their entire party, the organization they belong to, and even their own family. Oy, sagip party list, palitan nyo na yan. Palitan nyo na yung representative ninyo. Hanap kayo ng matino-tino na magsusulong sa karapatan natin. Marcoleta then said Tariela is ignorant. Wow, si Tariela pa ang ignorant ngayon. And he even dared the PCG official to resign once proven wrong on his West Philippine Sea position. Grabe to si Marcoleta. Sinabihan niya ng ignorant si Tariela. Di sana hindi siya nagbago ng statement. Ngayon, nagbabago siya ng statement niya. Nasaan ang paninindigan doon? Di ba? Yun naman pala, ba't ka nagkambyo? Bakit ka nag-iba ng statement yan? Malinaw na inaamin niya yung kanyang pagkakamali. Kasi nag-iiba siya ng posisyon naglilinis siya ngayon sana wag siya maglinis. Oy, ka-coffee, kayo nang bahalang humusga dyan. Basta ako, hindi ko iboboto yang si Marcoleta. Sana nasa sa inyo yung ka-coffee. Kung gusto niyo siya iboto, sige, iboto ninyo. Kung sa tingin ninyo makatutulong siya sa gobyerno ni PBBM, then go for it. Pero ako, definitely hindi ko yan iboboto. Sige, i-komento ang inyong mga opinion, ang inyong mga reaksyon dyan sa ating comment section para mabasa po yan ng iba nating mga ka-coffee. Nasa Facebook, please like and follow ka-coffee. Baka di pa po kayo naka-like and follow. Libre po yan. Mga nasa YouTube, click lang po na subscribe and hit the notification icon para updated po kayo sa ating mga bagong upload. Ako yung pansamantala muna magpapaalam sa inyo. Maraming salamat ka-coffee. See you sa ating next video. Bye-bye.